Ihaharap na ng House Prosecution Panel ang kanilang mga testigo para sa Article 1 o ang issue ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte ngayong ika-10 araw po ng impeachment trial. Alamin natin ang detalye sa balita mula kay Sheena Torno live. Sheena, good morning. Jade and Admar, magandang umaga. Dalawa na mga dating Land Bank branch managers na nakatakdang humarap bilang mga testigo sa nagpapatuloy nga na paglilitis laban kay Vice President Sara Duterte. Kaugnay ito ng Article 1 o confidential funds ng Vice Presidente. Dala-dala rin umano ng mga testigo yung mga tseke na ipinasabina ng Senate Impeachment Court. Magkakaroon ng pagbabago sa oras ang nagpapatuloy na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sa ika-10 araw na impeachment trial, magsisimula na ang pagdinig mula alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Sa araw na ito, haharap sa impeachment court sina Violeta Constantino na dating branch manager ng Land Bank of the Philippines Shaw Branch at Ninita Camposana na dating branch manager ng Land Bank of the Philippines DepEd Branch. Ang pagharap ng dalawa ay kaugnay ng Article 1 na tumatalakay sa manoy maling paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. May mga dala rin silang mga dokumento, yung mga cheque na pinasampina doon sa STECOM sa korte. Siguro yung first witness will be in the morning and then the cross and the redirect and then the recross will happen in the morning and then the second witness, ganun din mangyayari naman sa hapon. Samantala, natanggap na ng Senate Impeachment Court ang written manifestation ng House Prosecution para sa mungkahing salita o article-by-article basis sa paglilitis. Sa ilalim ng proposed setup ay unang magprepresenta ng ebidensya ang prosekusyon sa isang article habang sunod na magprepresenta ang depensa sa kaparehong article bago tumuloy ang magkabilang panig sa susunod na charge. Ayon sa prosekusyon, magbibigay daan umano ito upang makapag-focus sa impeachment court sa isang article sa bawat pagkakataon. Magkakaroon umano ng maayos at malinaw na paglalatag ng mga ebidensya habang magbibigyan din ng pagkakataon ng respondent na sagutin ang bawat paratang. As to the impeachment court, syempre parang gusto rin makita ng senator judges the whole picture sa per article. Kaya isa rin yun sa kinonsideran ni presiding officer kasi nga baka makalimutan na yung mga naunang article and then when the defense time comes na sila naman yung magpapresent ng ebidensya, baka hindi na natin gaano makonect kasi nga medyo malayo na yung timeline na nangyari. So that's one of the considerations din. Paglilinaw pa ni Attorney Reginald tungkol na hindi ibig sabihin na mungkahing ito ay mapapabilis na ang paglilitis at mapapaaga na ang botohan sa impeachment cases laban kay VP Sara Duterte. In terms of the time frame at saka yung number of days, wala naman change dun sa 90 days na na yon kasi kung ano rin yung hiningi ng depensa na number of days for the presentation nila ng evidence nila for Article 4, yun pa rin naman yung ifa-follow eh. So, hindi naman gagalaw significantly yung calendar ng impeachment court when it comes to the whole, taking on the whole case. Una na rin iminungkahi ni Presiding Officer Zetter Cheese Escudero na gawing salita ng presentasyon ng prosekusyon o depensa. Ibig sabihin, pagkatapos ilahad ng prosekusyon ang kaso sa Article 4 nung sunod namang ilalatag ng defense panel ang kanilang sagot at mga ebidensya. Yan ay sa halip na tapusin ng diretsyo ng prosekusyon ang lahat na 4 na articles bago makapagpresenta ang defense team. Sa ilalim ng pre-trial order kasi, nakasaad na ipipresenta muna ng prosekusyon ang 4 na articles of impeachment sa loob ng 30 araw bago ang side naman ng depensa. Jade and Admar, ngayong araw ay sa isang sa isang interview nga ay kinumpirma ni Senate President Win Gatchalian na kahapon ay natanggap na nila yung sulat mula sa kampo ni Vice President Sara Duterte kaugnay nga sa manifestation ng prosecution na baguhin yung flow ng impeachment trial o di kaya maging article by article yung impeachment o yung flow, no. Ayon kay SP Win ay hindi pumayag yung depensa hinggil dito na dalawa
dalawa doon sa apat na grounds or ipinunto ng defense team. May una ay napag-usapan na kasi ito sa pre-trial order kung saan hindi na nga pumayag o hindi nga pumabor yung depensa dito nga sa article by article format. At pangalawa ay gusto nila yung fairness o kumbaga fair play dahil kailangan ng mahabang oras nga para mag-prepare para nga dito at nais din ng depensa na mauna muna yung prosekusyon na maglatag ng kanilang ebidensya laban sa Vice Presidente at susunod naman sila sa kanilang ebidensya. Jade Admar. Maraming salamat si Sheena Tornal live mula dyan sa Senado. Pinatutukan ng Marcos Jr. government ang flood control project sa Davao City. Katunayan, inatasan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. si Public Works Secretary Vince Dizon na suriin ang mga proyekto sa syudad. Narito ang balita ni MJ Mondihar. Magpapaiwan siya rito, pupuntahan niya lahat ng nabaha in the southern portion. Dahil ang problema, meron palang master plan yun na 2023, for whatever reason hindi ginawa doon sa yung mga ibang project. May iwan muna sa Davao City si Public Works Secretary Vince Dizon ayon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inatasan siyang inspeksyonin ng mga lugar na binaha sa southern portion ng lungsod. Bahagi pa rin kasi ng Pilipinas ang Davao City na nakaranas sa matinding pagbaha kamakailan dahil sa epekto ng climate change. Ngunit sa isang panayam noong 2025, taon na nang sinabi ng dating running mate ng Pangulo na si Vice President Sara Duterte na mayroon ng master plan ng Davao City patugunan ng problema sa pagbaha. Sa Davao, for example, ang ginawa namin is nagsimula kami sa paggawa ng plano. So, kumuha kami ng international experts. Nasabi ko ito noon sa Duterte's lead. Kumuha kami ng international experts. Gumawa kami ng IM4 Davao, Infrastructure Modernization for Davao. Ayon sa Vice Presidente, bahagi ng IM4 Davao Master Plan ang mga proyektong kailangan para matugunan ng pagbaha dulot ng mabilis na urbanization sa lungsod. So nakalatag doon ano yung mga infrastructure projects na kailangan gawin ng Davao City. Isa doon is flood control and drainage system. Kasi nga antiquated na yung drainage system ng Davao City tapos mabilis yung urbanization. So kailangan sumusunod din yung flood control projects. Ngunit ayon sa Vice Presidente, hindi umano na ipatupad ang mga proyektong ito dahil wala umanong pondo mula sa national government. Sa pagbisita naman ni Pangulong Marcos sa Davao City nitong Martes, July 28, nangako siyang babalikan at ipatutupad ang master plan. Out of that big master plan, meron kaming maliit na plano doon, nakalagay na doon, nakalatag na doon. Ano yung mga kailangan gawin ng Davao City na mga projects para makontrol yung baha at maayos yung drainage system. Ang problema lang, at sinabi ko na rin ito dati, andyan yung plano namin pero walang interest yung gobyerno, yung national government through the DPWH na fundingan, na bigyan ng pondo yung mga projects. Kaya't babalikan natin para yung master plan na para doon ay matapos na para hindi na tayo makakakita ng baha na kagaya ng nakita natin recently. Isa ang Japan International Cooperation Agency o JICA sa mga tumulong sa pagbuo ng IM4 Davao Master Plan. Sa pag-aaral ng JICA noong 2018, natukoy ang ilang proyektong may kaugnayan sa flood mitigation. Kabilang dito ang Davao Riverside Boulevard Development Project, kasama rin ang pagwawasto sa palikulikong daloy ng Davao River. Magtatayo rin ng mga dike road sa magkabilang pampanang ilog. Bahagi rin ng plano ang pagtatayo ng flood control reservoir sa loob ng Davao City Waste Eco Park. Dinisenyo ito upang saluhin ang sobrang tubig tuwing may malakas sa pag-ulan. Ayon sa Pangulo, agad na popondohan ng pamahalaan ang mga proyektong matutukoy sa master plan. So popondohan agad, sir, yung sa JICA? Actually, it is already, well, oo. Kasi pag-ibig is, paanin ng pag-ibig Oo. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondihar, SMNI News.